maling paggamit ng credit card. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. Bali kanina nagla-lunch kami ng kasama ko sa work. Tapos nagkwentuhan, kumustahan kasi galing sa weekend Monday kasi ngayon. Tapos napunta sa about sa credit card yung usapan. So siya daw hindi takot siya masyadong gumamit na ngayon ng credit card kasi nga dahil sa past experience niya ng paggamit ng credit card, maling paggamit ng credit card. So yun nga, ang sabi niya kasi nga yung credit card hindi mo makokontrol so makakabili ka ng gusto mo base sa limit mo. Let's say bigyan ka ng 5,000 pesos o $5,000, magagamit mo yung credit card kung may gusto kang bilhin gamit or gusto mo mag-grocery or mag-shopping. So within that limit mabibili mo, di ba? Ang bilis ng kumbaga ang transaction ikakaskas mo lang, di ba? O itatap mo. So nangyari sa kanya, hindi niya nababayaran on time kaya nagkaroon ng interest tapos plus penalty. Tapos minsan ang nababayaran lang niya yata yung minimum. So yun ang nangyari. Medyo nahirapan siya, natagalan siya bago niya natapos bayaran yung credit card. Tapos sabi ko sa kanya, magandang gamitin ng credit card basta lagi ka lang monitor mo lang tsaka control mo lang yung expenses mo. Sabi ko ganoon kasi may points makakuha ka ng points, reward points na pwede mong ipalit sa, let's say pwede mong gamitin pambili ng airline ticket o kaya may binili kang big expenses na gamit sa bahay, pwede mong i-convert yung points sa money. So kung magka-accumulate ka ng points, mas madalas mong gamitin yung credit card, mas malaki yung points na makukuha mo. Siya daw medyo iniiwasan niya, parang ang nangyari cash ang ginagamit niya. Sabi ko sayang naman yung points, lalo na ngayon yung mga credit card dito sa Canada, pagka ginamit mo pambayad ng mga bills, makakakuha ka rin ng points. So pwede mong gamitin kasi yung credit card sa pambayad ng bills. May tulad ng Canadian Tire credit card. Yun pwede mo siyang i-set up. For example, alam mo na yung bill mo monthly. Para hindi mo na iisipin, naka-automatic na. Pwede mong bayaran yung kuryente, yung tubig, yung internet, yung phone bill mo, pwede mo nang bayaran. Sabi niya, talaga hindi ko alam yun Sabi ko tsaka yun nga, kung maganda yung credit card mo, yung may annual fee, nagbibigay siya ng ng insurance. Halimbawa sa mawala yung phone mo o na damage, yun pwede mong gamitin yung credit card para sa insurance. Pati halimbawa nag-rent ka ng car, nagkaroon ka ng problema, meron ding out of the country or out of the province na insurance siya. So ano yung mga bagay na dapat mong malaman para sa paggamit ng credit card. Ito yung mga sinabi ko sa kanya kasi ito base rin sa experience ko tsaka sa mga natutunan ko na dapat mong malaman para at least kontrolado mo yung yung paggamit ng credit card. Una, dapat na-calculate mo na o nailista mo na lahat ng gastusin mo sa buong buwan. So alam mo yung mga regular mong gastusin, mga bills, groceries, miscellaneous expenses. Kumbaga yung mga alam mo na hindi yung mga necessarily na expenses mo, yung mga necessary expenses mo,
dapat alam mo na yon sa isang buwan. Let's say ang gastos mo, for example lang po, let's say ang gastos mo sa isang buwan is 2,000, tapos ang income mo ay 3,000. So dapat hindi ka lalampas ng 3,000 sa expenses mo. Kasi po pag lumampas ka ng 3,000, paano mo mababayaran yung credit card? So ganun ang nangyari sa kanya noon. Bali hindi niya na, kumbaga, na calculate sa kakabili niya ng gamit ang credit card nung binata pa siya, na yung kanyang income pala ay mas mababa sa nagastos niya sa buong buwan. So ang nangyari, dahil may mga iba pa siyang obligasyon, so hindi niya nabayaran ng full yung credit card. So dapat make sure na, sabi ko nga sa kanya, kami ni Mrs. pagka may bibilhin kami, tinitingnan muna namin kung kaya ba namin bayaran yung expenses na yun, yung expenses na hindi, kumbaga, hindi kasama sa monthly yun sa monthly expenses mo. Then tsaka kami magde-decide kung gagamitin namin yung credit card. Tapos ang sunod, sabi ko sa kanya, huwag kang lilito sa minimum payment. Sabi ko, ang minimum payment, yan yung inaalaw sa, let's say ang utang mo ay 1,000, tapos minimum payment mo, let's say 10 peso, $10. Pag sinabing minimum payment, yun yung allowed ka na magbayad sa statement na yun, para hindi ka magkaroon ng penalty. Pero magkakaroon ka pa rin ng interest kasi hindi mo nabayaran yung yung buong statement mo, yung 1,000. So bali magkakaroon ka ng interest sa 990. Kaya sabi ko sa kanya, the best way, lagi mong bayaran ng buo ang statement mo, let's say 1,000. So within 21 days, bayaran mo na yung $1,000 o 1,000 pesos mo, para hindi ka magkaroon ng penalty at saka interest. Tapos ang pangatlo, yung due date. Sabi ko sa kanya, ang due date, yun yung yung time na last day mo para mabayaran yung statement, yung balance mo. Sabi ko, let's say 1,000, due na ng August 25, hindi ka magbabayad ng August 25. Dapat magbayad ka at least 5 working days before ng due date o yung August 25. Kasi sabi ko, pag binayaran mo yan ng let's say 24 or 23, August 23, ang clearing ng payment mo, usually yan 2 to 3 days. So kung kulang na ng time, so kahit sabihin mo yan, nagbayad ako before August 25, yes, pero hindi pa rin yun nare-remit sa bangko, so doon sa credit card company. So lalabas sa system, sabi ko sa kanya, hindi ka bayad. So magkakaroon ka ng ng penalty at saka interest doon sa mo, sa utang mo. Sabi kong ganun. Meron akong vlog niyan yung I think nakalagay doon, kaya hindi natutuwa sa amin ang credit card company o ang bangko, dahil nga lagi kami nagbabayad on time. Kumbaga namin talaga, monitor, control. Pag hindi kaya, hindi kami bibili. Kasi mahirap, ikaw din ang mahihirapan. Kaya loloko namin, sabi ko nga sa kanya, nung one time, nung bago pa lang credit card, tutuksuin ka niyan bibigyan ka ng ng malaking credit limit. So parang mind control. So ibig sabihin, laki ng credit limit mo, sabihin malaki yung purchasing power mo, pero hindi mo naiisip, hindi mo pera yun pera ng bangko yun. So pag ginastos mo na ginastos at hindi mo
ginamit sa kakakaskas, tapos hindi mo namamalayan na mas malaki pa sa income mo yung expenses mo. Yan, pagdating ng balance statement mo, kailangan mo bayaran yun, kaya lang mas malaki sa sweldo mo, so hindi mo babayaran within 21 days yung utang mo. Doon ka na mangyayari ang iniiwasan kasi natin diyan yung malaking interest. Dati po may mga 19%, 20%, ngayon malaki na 21, 29%. Ang laki po nun pagka napabayaan nyo. Kaya yung mga nung una binibigyan ako ng taas, umabot ng ng siguro 26. In 2 kilometers, take Siguro mga 26k yung credit limit namin. Yun, ang ginawa ko, lagi lang kami bayad ng bayad. Ang ginawa ng bangko, binabaan na yung credit limit namin kasi lagi kami bayad ng on time. So parang sabi ng bangko, since hindi naman yun naman nagagamit yung ganong kalaking credit limit, bababaan na lang namin. Kasi ngayon nga yung inokontrol ka nila, parang pag sa isip nila, psychology yun pag malaki credit limit mo, meron kang pera pero hindi mo namamalayan, hindi siya sa'yo. So yun, kahit paano na malaking bagay din sa co-worker ko na i-share ko yung yung ginagawa ng pamilya ko, kami mag-asawa, paano kami gumamit ng credit card para sa aming advantage.